Alright, a blessed Sunday. Good morning, good afternoon, and good evening sa lahat ng mga nanonood ngayon sa Facebook Live at dito sa ating Zoom. Welcome dito, no? And of course, maybe yung iba nagtataka, bakit nga ba tayo nagkakaroon ng ganito? Wala namang ganito sa negosyo, ah. But this is a bonus, no? Syempre, with all of the blessings that we've been receiving, the talents that God gave us, syempre we mustn't forget and acknowledge kung kanino ba nanggagaling yung lahat, no? Bring it back all for the glory of God. Ayan. And sa mga nanonood sa ating Facebook Live, ayan, maaaring may mga nagko-comment ngayon dyan, tinatag ka, baka dumaan lang to sa feed mo. Ayan, so welcome ka rin naman dito, no? So again, bakit nga ba tayo nagkakaroon ng ganito, no? Because I really believe that no matter what we face in life, God is the one and only answer. He wants us to turn to Him, and each one of us really matters to God. Ganun ka-amazing si Lord na gustong-gusto niya na i-involve sa buhay natin. But of course, kung ikaw yung tao na gustong-gusto mo siyang kilalanin, but nandun ka pa rin sa phase na pag sumisimba, di mo masyado naiintindihan. Pag sumisimba, alam mo yun, parang attendance lang, church-goer ka lang, di ba? O kaya naman pag sumisimba ka lang, in the middle of the mass, iniisip mo na agad kung saan kakain, di ba? So, if you're someone that really wants or longing na, no, na magkaroon ng relationship, ano ba yung sinasabi nila magkaroon ng personal relationship kay God, di ba? Ayan, no? So, if you're that person, then you're in the right place, no? Because seeking intimacy with an invisible God is really a challenge. It takes time. Hindi tayo sanay, but still God says, "Come, talk with me." Kaya ka nandito ngayon. Jesus made the way for that to happen. So just be intentional. Just stick with it, no? And get around others who can help you. Ayan, so this is a safe space to declare your rants, your dreams, anything. And above all, be assured that God is the one that invited you here to grow deeply in your relationship with Him. Ha? Our great God cares about you so much na siya mismo ang nag-imbita sa'yo dito to take steps. No? Baby steps to get to know Him more intimately. And no specific religion, just pure relationship with God. And syempre, we always begin this with our grateful Genesis, no? So, ibig sabihin, Genesis, beginning, our grateful beginning, ano yung mga bagay na mga pinagpapasalamat mo? Kasi syempre, sabi nga, no, you declare it with your mouth. You declare it publicly kung talaga bang na-bless ka sa mga bagay na yan. So, ako, I'm really grateful for life. No, I'm grateful for purpose because the moment na gumising ka, nandito ka, nanonood ka, magkakasama tayo ngayon, you still have purpose, kapatid. 'Di ba? Kasi if wala ka ng purpose, kinuha ka na ni Lord. Hindi ka na nagising ngayon, 'di ba? But the mere fact na nandito ka ngayon, you still have purpose, no? Kaya praise God for life. And I'm really grateful for the gift of time. Grabe, we all have 24 hours, no? Pero by God's grace, no, siyang nagfi-free ng schedule natin. Siyang talagang nagme-make schedule or nagme-make ng time sa bawat isa, no, sa mga bagay natin or sa mga bagay-bagay na lalong-lalo na wala namang masyadong importansya sa gawain natin sa sa kalangitan. Pero still, 'di ba, nandito tayo ngayon magkakasama. This is the most important time and day of the week, 'di ba? So hindi Monday ang first day of the week, no, kundi Sunday talaga. So nakaka-bless because nag-church tayo, we had ministry, and right now we're part to ng pag-strengthen ng faith mo, 'di ba? We're having this kind of fellowships. Kailangan talaga natin ng ganito. Bukod pa sa pag-sisimba. And I'm really grateful for the platform, the technology, online, nagsasama-sama tayo kahit nasa Dubai si Geraldine, nasa Bacolod si Pastor Ralph, nasa Pampanga yung isa nating partner, nandito ako sa Cavite. Grabe, no bounds, no territories, grabe. Even time zone, no? So yung mga makakapanood pa ng replay nito, grabe, no? Pwede pa nila i-replay, ma-review pa. And I'm really grateful for the
energy. Ayan. Grabe, no? Praise God for the strength na binibigay sa atin despite all the schedules and meetings, no? Ayan, happenings na grabe, sobrang productive pa rin. Praise God for financial blessings. No? Financial breakthrough. Praise God for a good health. Syempre naman, ano? Nilalayo tayo sa kapahamakan. Praise God for the gift of friendship and the gift of family. Praise God sa masarap naming ulam na daing at itlog maalat with kamatis. Hindi ko po kayo iniinggit, pero ang sarap kasi talaga. Praise God na kumakain tayo, and praise God kasi ako I'm grateful because kanina nagkaroon ng mid-year rally, no, for the ministries, and I joined the tech ministry. Hindi ba halata? Ayan, no? Pero syempre madadagdagan yung trabaho ko, medyo nasa mixer na ako ngayon. Akala daw nila kakanta ako, hindi po, nasa tech lang. And I'm also grateful, no, for the new people na mga kinoconnect niya, no, because I believe God is the really source and the ultimate source, no. Siya nagbigay ng mga taong kinakausap natin ngayon, kinoconnect sa atin, no, na I'm sure it may be business, pero sobrang nabe-bless lang din ako kasi may kinausap kami nitong actually last Sunday lang, no, na grabe pinag-connect pa kami dito, no. So attending the same church pala, lalo na nasa sila Dubai. Grabe, nakaka-bless lang, no. So talagang yun yung mga miracles ni Lord na pinagsasama-sama niya tayo sa isang community. Anyway, dami ko na naman sinabi, pero baka hindi ako matapos. Ayan, si Geraldine daw. Hindi ako makasalita, pero nakafocus. Super grateful po for another week na kasama ko kayo, and natapos ang week dito sa UAE na super naging productive ang lahat. Praise God, ano? You know, praise God sa buhay ni Geraldine to serve. Grabe, wala namang sahod yun, pero grabe mag-serve. Pumupunta lagi sa UAE para tulungan ng mga partners natin din and to help us also to expand. Ayan. So yung iba, kung meron kayong mga gustong ipagpasalamat, kahit hindi pa kayo ready, no, pwede nyo i-chat dyan at pwede nyo i-comment dyan. Next time, I encourage you, no, to publicly proclaim your blessings, di ba? Kasi kay Lord mo naman yan ipinagpapasalamat. Alright. So, di ko na para patagalin pa our spiritual gathering entitled Living in Christ's Authority. Wow. We have the same passage, no, for the past 3 weeks. Parang series ito sa isang, a verse. O, di ba? Ang galing. Alright. So, let's welcome Pastor Ralph Dulman. Good evening po sa lahat. Okay bang, okay yung sound? Kaya lang. So, thank God, no? Sabi nga ni Lawrence, yung energy natin talagang nire-replenish ni Lord. Ewan ko ba, grabe yung attack sa akin every time magsisimula na tayo. Sobrang down ng energy ko. And hindi ko kung anong gagawin ko. Kakain ba ako ng matamis? O magbabarley ba ako? Thank you so much sa birthday gift. Salamat. Alam ni Lord, ayan, kung gaano kayo ka-generous, no, sa akin, sa family ko. Thank you so much. And just want to also thank God. Isa sa mga propose na kukuning church lot, talagang nakita ko, hopefully, yun na, mag-close deal or yung by faith ito lahat, no? Kahit wala pang full na financial, but alam ko, pag way ni God, then si God din maghahanap ng provision or mag-re-release ng provision. Lahat naman ng pagpunta ko dito sa Bacolod, all by faith and for the glory of God. Nakita ko, i-send ko minsan yung picture ng nasa gilid siya ng highway, ng main road. So, mas okay to. Pero, 3,000 per square meter ito. But anyway, depende kung anong malikom na But again, please help us pray. And thank you sa mga nag-send doon for that, no? Salamat for the church lot. And later, ang phase 2 ng project will be for the building. Pero unahin natin yung lot. Okay na ako doon sa lot na may simpleng
bahay kubo sa gitna. Okay na yon. Importante kaming lahat makapag-worship together, no, as community of faith, as believers of Jesus Christ. So this is all by faith. Alam mo naman, for 2 years na nandito na kami sa Bacolod, lahat naman puro surprises. Kung kasama mo kami dito sa online, lahat kayo updated sa buhay namin at sa ministry dito. And Lawrence, Geraldine, and others, alam nila yan kung anong mga surprises dito. And salamat. Ako rin, I cannot stop my heart by just trusting God and thanking Him for all the miracles. Alam mo yun, Lawrence, so nakita ko yung lupa, tatlo yung chinek namin. Pero nung nakita ko yung sa gilid ng main road, talagang yung heart ko, Lord, sana naglalambing ako sa iyo. Ito na sana, Lord. Gusto ko yung nasa main road para in the future, pag bisitahan nila Lawrence and sila Geraldine and others na kasama natin na magbakasyon sa Bacolod, madaling makita at alam mo naman yung place kasi sa Pulupandan, bahain. Even yung tubig, umaapaw doon sa road. So, kailangan yung sa gilid ng daan na yon, pag nakuha yon, lalagpasan mo yon, mag-fill in ka pa ng mga bato at mga lupa para mas tumaas pa siya. Kasi hindi pwedeng level lang siya ng road. Okay? So, ito yung mga vision lang. Pero I'm confident in Jesus Christ. Yun yung title eh. We need to live in the authority of Christ. No? Hindi yung sa feeling ko lang or sa abilidad ko o sa finances ko. Hindi. I'm living by faith in the authority of Jesus Christ. And I am so confident, no? Nung shinare ko nga tong prayer request na ito sa inyo at sa cousin kong pastor din na nag-aaral ngayon sa Metro Manila for Masteral, sabi ko, pag-pray mo naman na makuha namin tong lot na to. Alam mo yung sagot niya sa akin? Magugulat pa ba ako kung ibigay ni Lord sa'yo yan? Lahat na ata ng hinihingi mo na tutupad naman eh. Sabi ko, parang na-bless ako sa sagot niya sa akin na hindi dahil magaling tayo o tayo talaga yun. Hindi. When we live in the authority of Christ, authority niya yun eh. Hindi naman sa akin yun eh. Hindi naman sa atin, di ba? Again, so praise the Lord. Nandito tayo. And this is the third part of Matthew 28 verses 16 to 20. Let's pray. Panginoon, i-guide niyo po kami tonight na ma-encourage kaming lahat. Ma-empower at naging confident kami sa authority mo. Hindi po kami mahihiya, hindi kami manlamig, hindi kami maging boastful. Yun yung dalawang extreme eh. Yung matakot or maging mayabang. No, we just live by faith in the authority given by Jesus Christ to us. Salamat Panginoon dahil ikaw ang Diyos na naghahari, walang papantay sa iyo, ikaw lang ang nag-iisang Diyos. Enthroned, reigning, controlling, and we just submit to your authority even as we listen to your teachings tonight. In Jesus' name, amen. Ready na kayo? This is the third one. And we'll talk about this more deeper. Gasgas na to yung all authority has been given to me. Gasgas na to no? Kaya basahin natin ulit. Kasi gasgas na siya, mas basahin pa natin ulit. Nandiyan na ba ang slide? Ayan. Sige. Yun. So, basahin muna natin. May verse ata to eh. Wala akong nalagay na verse. Okay, kung wala akong nalagay na verse, dito ako magbabasa sa Bible. Okay. Sabi sa Matthew, sorry, ako pong may kasalanan, hindi ko nalagay dyan. Sinabi sa Matthew 28 verse 16, Now the 11 disciples went to Galilee to the mountain to which Jesus had directed them. And when they saw Jesus, they worship Him. Dito pala may authority na. Talagang nagpatira pa silang lahat. No? But some doubted. Although Diyos siya, resurrected na siya, pero talagang nag-doubt pa rin. Di ba? 18. And Jesus came and said to them, kahit nagda-doubt pa yung iba, sabi ni Jesus,
All authority in heaven and on earth has been given to me. Go therefore, and thank you, Lawrence. Go therefore and make disciples of all nations, of all people groups, kahit anong tribo pa yan, walang pipiliin, lahat, pantay-pantay, ibabaptize. Baptize them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Siyempre, pag naniwala kay Jesus, ipapakita din nila yon sa baptism. Teach these disciples, teach these new disciples to obey. To obey. Palagi, gasgas na to. To obey all commands, hindi yung few commands or some commands. All commands I have given you, and be sure of this, I am with you always, even to the end of the age. Kasama natin ang Diyos hanggang sa katapusan ng mundo or sa ating hininga sa mundo. It's either end of the earth na or tayo mismo, end of our lives na, the Lord will be with us as we make disciples. Yun po ang konteksto nun. Making disciples ang konteksto ng pagsasama ni Jesus sa atin. Don't expect God to be with you if you're not willing to make disciples. If you're not willing to go to all people groups. So, ang ganda nung sinabi ni Christ, all authority sa akin na yun. Authority over the creation, authority over the demons, the darkness, authority over all the creation, authority over the angels, authority over death, authority, every kind of authority. Nasa akin na yon. That's why, kayong mga disipulo ko, sabi niya, go and make disciples. Okay, ang ganda ng bilin ni Jesus. Bago siya bumalik sa kanyang throne sa heaven, talagang ipinagbilin niyang mag-make disciples. Ibig sabihin, ito ang pinakamalagang gawin ng church dapat, yung make disciples. No? So, obviously, syempre, yun yung title natin, yun din yung first truth natin, that we should live in Christ's authority. Hindi tayo dapat namumuhay according to our ability, dahil ba magaling ka, bida-bida na agad. Hindi, may talent ka o wala, mahiyain ka o hindi ito nakasalalay sa abilidad mo. Live in Christ's authority. Hindi sa ability mo. Hindi sa posisyon mo sa trabaho. Hindi sa dami ng pera mo. We live according to the authority because the authority of Jesus is the most highest. May most na nga, may highest pa. Superlative na yon. Ibig sabihin, walang makakapantay doon. At ano niya yon, parang ginawa niya tayong channel or bearer of that authority. No? Siya pa rin ang authority. Hindi niya iniwan sa atin na, kayo na dyan, bahala na kayo. Mali. Jesus Christ remains the one who is enthroned, in control, King of Kings and Lord of Lords. Hindi na wala ang authority kay Christ. Binigyan lang tayo. Binigyan tayo ng kaya nga ng authority para we can go and make disciples. Wala kasi tayong like si Geraldine, no? Hindi siya makapagsalita. Chat lang muna siya. Makakapunta ba yan dyan sa Dubai kung walang authority from JC? Di ba? Kailangan ng authority na galing sa kanyang boss, sa kanyang business na company. Hindi pwedeng walang authorization. Tama? Ako din, yung bilang pastor, hindi ako pwedeng magpastor kung wala pa akong license from our denomination or wala rin akong license even sa Philippine Statistics Authority, PSA. Yung aking pagkakasal, 3 years lang ang license ko, mag-expire na sa December. So pwede pa akong magkasal ng kahit sino na member ng denomination na baptized, no? Na until October and November, September, October, November. Pwede pa. Kaya itong mga tutulungan ko sa outreach na walang masyadong pera, panggastos, hopefully kasal ako ng mga taong mahihirap, no? So, tutulungan natin sila. So, authority from Philippine Statistics Authority. Wala akong
lisensya na number, hindi ako makakasal. Pero dahil meron akong authority from our denomination, Christian and Missionary Alliance of the Philippines, and PSA, pwede akong magkasal dito sa Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. Okay? Authority is very important. It gives us the confidence we need as we do the task entrusted to us. Now, tonight, hindi lang tayo magbabase sa verse, meron pa tayong mga quotations na makakatulong sa atin. Ano bang authority? Okay? Connected itong three truths natin. Kaya mga quotations ko, pwedeng i-interchange ito, no? Hindi lang ito para sa truth number one. It could connect all the truths, no? It could connect two of the truths. Now, what is authority? Okay, yan. Sa modern world, ayaw nila ng authority. Galit sila sa simbahan. Maraming galit sa simbahan. Alam nyo na kung sinong mga grupo yon. Huwag na nating sabihin. Ayaw nila na may authority ang simbahan. Pero gusto nila na yung simbahan relevant. Gusto nila mag-adjust ang simbahan sa kanila. Pero when the church says the Bible is our final authority when it comes to teaching, sabi nila, ay luma na yung Bible, wag na natin sundin yan, pastor. Hindi na uso yan, makaluma yan eh. Yung kasal na sinasabi dyan, hindi yan uso, pastor. Makaluma ka, pastor. Yung sinabi, yung babae para sa lalaki, makaluma ka, pastor. Close-minded ka. Bigot ka. Napaka-judgmental mo. Ayaw ng mundo yon. They detest authority. But they want relevance from us. But you know what? Our Christian conviction is that the Bible has authority and relevance. May authority na, may relevance pa. Hindi mo kayang i-separate yun. And that's the secret of both. Ang authority at ang relevance ng Bible actually is found in Jesus Christ. Hanggang ngayon, ang Bible relevant sa kahit anong issue ng buhay mo. O yan palagi ang introduction na sinasabi ni Lawrence. No? Ano man ang katanungan mo, problema mo, Jesus is the answer. Totoo din naman. Because kahit anong generation na tayo ngayon, ano pang deeper troubles and struggles and pain mo sa puso mo, only Jesus is the most relevant God who can solve, who can help you with your struggle. Hindi ang pera, hindi ang makabagong technology. Only Jesus, only Christianity can meet that need because Christianity believes in Jesus and Jesus is the one who can meet your needs. Spiritual, physical, psychological, emotional, financial, kahit anong need. The Lord can meet that. Basta for His glory. Hindi niya naman bibigayan kundi yan para sa glory niya. Again, Jesus is both authoritative and relevant. Kaya ang simbahan, wag niyo talagang sabihin, wag kayong maniwala. Ang church makaluma. Hindi na relevant ang Bible. Wag na tayong mag-attend ng spiritual gathering ni Lawrence. Wala yan. You know what? Relevance, you want to be relevant? Believe in Jesus. You want your problems and sufferings within your heart and within your mind be solved, then you need Jesus because he has the highest authority and he is relevant to every need that we have even until today. Alright? Huwag kayong maniwala na ang Kristiyano or si Jesus Christ hindi relevant. Kasi nungalingan yon. Authority. Let's talk about authority pa rin. Authority exercise, sorry. Ano ba to? Now, itong quotation na next, bali, mag-focus muna ako sa first line kasi mamaya sa second truth, ang second line naman. Okay? Gamitin ko pa rin siya. Okay. At least alam nyo. Sabi ni C.S. Lewis, yung sumulat ng Narnia, authority exercise with humility. Yes, may authority tayo galing sa Panginoon. Pero dapat maging humble tayo, hindi yung hambog. Na sabihin mo, you know what? I'm a Christian. I'm better than you. No. Christians still make mistakes. Christians still sin, but may conviction sa heart. Alam na natin na hindi tama yung ginawa ko kanina.
yung pagsagot-sagot ko sa boss ko. Iba ata yung tono ko kanina sa aking asawa. May conviction na whenever we commit sin. Hindi katulad nung unbeliever pa tayo, parang grabe yung kalyo sa puso natin. Hindi natin nararamdaman, nagkakasala na pala tayo. No? Magkaiba yung Kristiyano ha. Nagkakasala pero there is conviction. May pain na sa heart natin. Alam natin na mali yung ginawa natin. And so we repent. Okay? So we have authority but we exercise the authority of Jesus with humility. And yung karugtong nito, obedience accepted with delight. Yes, we are obedient to God but merong kagalakan, may delight. Hindi tayo parang pilit. Okay? Okay, now, next. What's the second truth? Kanina, live in the authority of Christ. Ngayon, live out Christ's teaching. Kasi sinabi doon, go and make disciples, baptize them in the name of the Father, Son, and the Holy Spirit, teach them to obey everything. Sinabi yon sa disciples. Na ituruan ang mga new believers na mag-obey sa lahat ng aking turo. Now, before we go to the new believers, tayong mga believers, tayong nagme-make disciples na, hindi pwedeng turo tayo ng turo, pero tayo hindi natin ino-obey yung teaching. Tayo ang unang mag-live out ng teaching. Tayo ang unang sa buhay ng turo ni Kristo. Kasi useless ang pagtuturo natin sa new believers at sa mga baguhan na followers ni Christ kung tayo mismo hindi naman nakikita sa buhay natin. No? We say, you know what? Follow Jesus. Anong follow Jesus? Ikaw nga, ang lifestyle mo hindi pa rin nagbago eh, no? Hindi pwede yun. Tayo mismo, live out, obey the teachings of Christ. Because when people, you cannot fool people. They will see if you are really a follower and obey Jesus' teaching. Alam nila kung puro ka lang teaching, wala namang obedience na. Hindi pwede yan. Kaya kanina, live in the authority. Number 2, live out the teaching of Jesus. Ano ba tong obedience na tinatawag? Ito na nga, authority exercised with humility and obedience accepted with delight. We obey Jesus, but with delight, with joy in our hearts. Hindi yung, si Lawrence, every Sunday mag-spiritual gathering host yan. Si Geraldine, minsan pag busy, siya na naman. Pero yung parang hinihila mo yung sarili mo para lang mag-spiritual gathering. Hindi obedience yon. Kasi wala kang delight eh. Hindi ka masaya sa ginagawa mo. Wag na lang. Wag ka na lang mag-enlist sa ministry sa church kung masakit yung loob mo. Maraming ganun eh, no? Nasa church pero masakit yung loob nila na sila pinagpipray, sila mag-o-opening prayer, sila napipilitan lang, tama. Dapat may delight, merong joy. Bakit? Anong meron? Bakit? Kasi ang joy na yan, galing yan sa Holy Spirit. Di ba? Kaya nga with delight, obedience accepted with delight are the very lines along which our spirits live. Ganon tayo mga Kristiyano eh. Meron tayong joy. Alam mo ba, sabi ni Matthew Henry, isang ancient na theologian, matagal na itong theologian. Sabi niya, holy joy, yung delight, will be the oil to the wheels of our obedience. Ito yung holy joy na to, ito yung magiging oil para maganda at suwabe ang ating obedience. Minsan, nagmomotor ako, kulang ng oil yung motor ko. Yung, alam mo ba, yung nakapansin nun, yung Amerikano doon sa Las Piñas pa ako. Sabi niya, your bike is squeaky. Your bike, may sound na squeaky daw yung motor ko. Tama din naman kasi kulang ng oil. Ganon din naman ang buhay natin. If we are obeying God or pretending to obey God without holy joy in our hearts, we sound squeaky. May sound na squeaky. Alam mo yon, yung makina na may sound na kulang sa grasa. Ganon din yung Kristiyanong walang holy joy, yung palaging nagko-complain, napipilitan, galit, nagsiserve pero usher siya, nagwe-welcome ng guest pero yung kilay niya,
nagsasalubong, hindi siya masaya na every Sunday magwe-welcome siya ng mga worshipers. Walang holy joy doon. Kaya squeaky. Kaya matunog. Ibig sabihin, Kristiyano na complainer instead na joyfully obeying God. Kaya pala kailangan ng joy para when we obey, walang squeaky sound. Yan yung obedience na totoo. Hindi yung nagre-reklamo. Lawrence, hindi ako nagre-reklamo na 3 years na ako or 2 years na ako. 3 years na sub-pastor lang ako. Hindi ako nagre-reklamo. Ano ba? Paano ba ito i-transfer? Yan, okay. Obedience pa rin tayo. Obedience means marching right on. Tuloy-tuloy. Whether we feel like it or not. Yun yung obedience. Kahit hindi mo feel, pupunta ka, magpipreach ka, pupunta ka, i-mentor mo yung bagong believer. Kahit hindi mo feel, pupunta ka sa Bible study mo na palaging late ang mga attendees. So, minsan sa mga mag-Starbucks kayo, no? Magkakape kayo, mag-small group kayo, di ba? Tapos 1 hour late, okay pa ba yun? But you need to be there, show up, marching right on, whether we feel like it or not. Many times we go against our feelings when we obey God. And faith is one thing, feeling is another. Iba ang faith sa feelings. Kaya kung feeling lang ang basihan ng pag-serve kay Jesus, siguro hindi uusad ang church. Hindi rin uusad tong spiritual gathering. Wala sigurong harvest to kung, Lawrence, wag muna, sakit ulo ko eh. Lawrence, parang kulang tulog ko, wag muna. Hindi. Maraming times, alam ni Lawrence at ni Geraldine yan. Noon si, yung isa pa, si Mabot, si kasama natin. Di ba? Carmela. Or si Ivan. Tayo lang. Tayo lang. Pero hindi kasi yun based sa feeling. Based sa obedience natin. Faith in Christ. Sinaan noon, ganun din. Tayo-tayo lang. Palagi si Richelle or si Rose lang. Pero hindi kasi to based on feelings. Kung based to sa feelings at hindi tayo consistent, Lawrence, at tingin ko hindi maniniwala yung mga tao sa atin. Magiging stumbling block pa tayo sa kanila. Seryoso ba talaga sila sa Jesus Christ na pinagsilbihan nila? Seryoso ba talaga sila that they will make disciples? Bakit wala ngayon? Di ba? Consistency. March right on. Show up. Even no one applauds you. No one claps their hands sa ginagawa mo. Because our goal is not for people to clap on us, for us. But our goal is to hear Jesus say, when we face Him, well done, my good and faithful servant. Enter now this kingdom with me. Let's have banquets. Enjoy eternity forever. Hindi tayo namumuhay sa acceptance ng tao eh. Ano ngayon kung hindi tayo accepted? Hindi tayo namumuhay sa comment ng tao. Ano ngayon kung hindi maganda comments nila sa atin? We live in the authority of Jesus. We live out the teachings of Jesus. Whether we like it or not, we obey Jesus only. Okay? Sinabi ni D.L. Moody. Mga sikat na mga theologian tong kinukuha ko. Kasi yung iba maganda yung sinabi pero parang questionable yung buhay. Hindi ko na lang na. Okay? What can we learn next? Sabi ni Bonhoeffer, nahirapan ako sa name niya. You can only learn what obedience is by obeying. Paano mo malaman ang obedience? Paano mo masasabi na maganda mag-obey? Pag nag-obey ka na. Katulad lang yan sa pagiging parent eh. Gusto mong ma-experience paano maging tatay? Mag-asawa ka. Gusto mo ma-experience paano mag-alaga ng baby? Then mag-asawa ka, hopefully magkaroon ka ng baby.
Try mo na. Maganda, masarap mag-asawa. Pero sa mag-aasawa dyan, sinasabi ko na to kay Lawrence, uulitin ko ulit. Sa mga single dyan na gusto mag-asawa, kailangan satisfied ka muna kay Jesus bago ka nag-asawa. O hindi mo kasi makikita ang satisfaction sa tao, sa pangyayari, sa hayop, sa pera. You should be secured in Jesus first before you go to marry someone. Meron akong kasabihan na quote na gusto kong i-share sa inyo. Sinabi dito, sa mga mag-aasawa dyan, makinig kayo. Makinig. Christ's life unfolds. Christ's life nakikita sa atin in part as we learn to appreciate the gifts He has given us. How easy it is to blame others for our unhappiness. Or sometimes we blame our wife for our unhappiness. But we are only unhappy when something other than Christ has become our life. Kung hindi na si Kristo ang hari ng buhay natin, doon tayo unhappy. That's why, for example, the husband or wife who has Christ as their life, kung yun na yung first love nila, si Jesus na, so comes to their spousal relationship already satisfied. They come to their marriage already satisfied na sila kay Christ. So hindi na nila kailangan hanapin yan sa kanilang asawa. Pero masaya may asawa pa rin. Pero again, dapat satisfied ka na kay Christ bago ka pa nag-enter ng marriage. They do not come continually looking to be made happy by another person's attention. They bring Christ's life to their marriage. Okay? Dapat kay Kristo, satisfied na tayo. And when we marry an imperfect wife, tayo as a husband, imperfect tayo, we bring Jesus' love. We bring the satisfaction we have in Jesus to our marriage. And we don't expect that from our wives. Our satisfaction is from Jesus. Kaya kung sa wife mo yan hinahanap, marami na yan, mga artista, mga yaman, nag-split pa rin. Kasi hindi mo nga makikita ang kasiyahan kasi dalawa kayo mag-asawa, puro kayo imperfect. Your happiness should come from Jesus, the perfect one. Okay? Again, obey. How will you know the feeling or the experience of an obedient follower of Jesus? You will never know it unless you obey. You should obey yourself, no? Tutulungan ka ni Lord paano mag-follow at paano maging obedient sa Kanya. Last, the third truth. Live in Christ's abiding presence. Dapat mamuhay tayo continually sa presensya ni Lord na kasama natin continually, abiding, hindi yan ang iiwan si Lord. Di ba sinabi niya kanina sa verse, go and make disciples, baptize them in the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. Teach them to obey everything I have commanded them, and I will be with you. Surely, I will be with you till the end of age. So Jesus clearly will be with us. His presence will be abiding, will remain in us. But tayo mismo, we should also remain in the abiding presence of Christ through the Holy Spirit. Hindi pwedeng si Christ lang, no? Tayo rin. Sinabi ni Samuel Chadwick, the church is the body of Christ. Ang simbahan, yan ang katawan ni Kristo. And the Spirit, the Holy Spirit, is the Spirit of Jesus. Ang presensya ni Christ nasa sa atin through the Holy Spirit. And the Spirit fills the body, directs its movement, controls its members, lahat ng believers, inspire its wisdom, kaya tayo merong wisdom because of the wisdom that comes from the Spirit. He supplies our strength. He guides into truth. He sanctifies us, His agents, His witnesses. Pinupurify niya tayo para gamitin. And He empowers us to witness, to share the gospel. So, ganun ang impact ng Holy Spirit. Kaya dapat patuloy tayong maglakad kasama ang Holy Spirit because He fills us. Ano bang ipupuno sa atin? His presence, His power,
The fruit of the Spirit will fill our lives. Ano bang fruit of the Spirit? Ang dami nun. Love, joy, peace, gentleness, humility, patience, kindness, long-suffering or endurance, and self-control. So, yun yung mga fruit of the Spirit. Kung na-memorize nyo, i-review nyo na lang. Hindi ko masyado memorize yun. But anyway, the Lord will fill the body, will fill the church, His body, ang simbahan, ang katawan ni Kristo. And He will direct our movement. He will control us. Bakit kailangan i-control tayo ni Lord? Kasi hindi siya dahil gusto niyang magmanipula. Hindi. Kasi tayo, kung hahayaan lang tayo ni Lord, mali-mali palagi ang ating ginagawa, ang ating iniisip, ang ating sinasabi. Mali yung ating priorities, mali ang ating galaw. That's why the Lord needs to control us kasi for our betterment yun. Para sa kabutihan natin yun at for His glory. Kung hahayaan tayo ni Lord, sablay palagi tayo. That's why He controls us. He inspires us with wisdom. He supplies our strength, hindi lang physical, kundi emotional, spiritual strength, and He guides into truth. The truth will set us free. If the Lord will not guide us to the truth, to Jesus Himself, which is the truth, who is the truth, hindi tayo magiging free because only Jesus, the truth, can set us free. Ang sarap kaya mamuhay na may freedom ang utak, ang puso. And also, He supplies, He sanctifies us. Pinupurify tayo at ini-empower tayong mag-witness or magpatotoo, mag-share ng gospel. Yun ang work ng Spirit. And ito pa sa dulo, the Spirit has never abdicated His authority nor relegated His power. Na sinabi niya na lang, sa inyo na yan, kayo na bahala. Hindi. Jesus, through the Holy Spirit, is still in control. Binigyan niya lang tayo ng authority para tayo makagalaw ng mabuti at makapamuhay for His glory. Hindi niya parang binigay na lang at hinayaan ang authority niya. Siya pa rin ang may authority at binigay niya lang sa atin para gamitin natin for His glory. Ganon ang ibig sabihin when we walk in the presence of God. Sinabi pa ng isang pastor na theologian din, the authority of God on earth allows us to dare to go to all nations. Na hindi tayo natatakot mag-disciple. Kasi may authority si Lord sa earth. Also, His authority in heaven gives us our only hope of success. Knowing that Jesus Christ is alive. He resurrected on the third day after He was crucified and buried. Namatay ang kanyang katawang tao. He resurrected on the third day. At yun ang ating only hope of success. Dahil siya ay bumalik na sa kanyang throne, then He won the victory for us. And His presence with us, ito na yun, with us, leaves us no other choice but to obey, but to make disciples, and share the gospel. Wala tayong ibang choice. Kasi kasama natin si Lord, we have the authority on earth, and we are to dare, to move forward, and to go and make disciples. Okay? Ang ganda, no? Evangelism, to share the gospel, tawag doon evangelism. To share Jesus Christ to other is not a professional job for few trained men. Nasabihin nyo, si pastor lang ang na-train mag-share ng gospel, hindi ako marunong dyan. No. Evangelism is not just for professional people or for pastors. No. It's not just for the few trained men. It's the unrelenting responsibility of every person, of every believer na kasapi ng simbahan ng Panginoon. Kung ang tao, follower ni Jesus, meron siyang unrelenting responsibility. And because he belongs to the company of Jesus. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin siya araw-araw bilang mga believers. That's why it's our responsibility. At hindi to parang umaatras tayo na parang tinitigil natin o mamaya na o pinagpabukas pa. No. Unrelenting means every opportunity na pwede tayong mag-share tayo.
in the power of God. Kaya nga si Lawrence nabati niya kanina, sabi niya, buti na lang may platform na tayo, may technology, may Zoom, may FB Live na pwedeng mag-share ng gospel anytime. Okay? So that's the meaning of unrelenting. Now, because of these three truths, we are living in the authority of Christ, we are living out the teachings of Christ, and we live in the abiding presence of Jesus Christ through the Holy Spirit. Because of this authority, obedience, and the abiding presence of the Spirit, ano yung ating reflection? Ito yung mga reflections. Kung ang Panginoon binigyan tayo ng authority, paano na tayo ngayon mamuhay bilang mga followers of Jesus? Paano? Hanggang ngayon ba nahihiya pa rin tayo na i-share si Jesus? Hanggang ngayon ba bilang believer, nahihiya ka pa rin ipakita sa mundo na you will follow Jesus? Bakit mo ikakaya si Lord kung siya naman ay yung Diyos na nagbigay ng buhay niya sa atin? Why not bigay din natin sa Kanya ang buhay natin? Na? So, authority means hindi tayo dapat natatakot sa mga kung ano-anong mga demonyo or kahit sa multo ng nakaraan, lalo na kung nag-repent na tayo, tapos na yung nakaraan, hindi na dapat tayo bumalik sa nakaraan. Huwag kang matakot, kapatid. If you are a follower of Christ, pinawalang sala ka na sa lahat ng iyong nakaraan. Kung nag-repent ka rin, siyempre, mag-repent ka din. Pinatawad ka na ni Jesus, mag-repent, magbago. No? Talikuran na ang kasalanan. We are now living in the authority of Christ, not in the past ghost we have, no? The past mistakes and failures we have, the past guilt and shame that we have. No, if you came to Jesus, you are now a new creature. Live in the authority of Jesus. Huwag tayong mahiya. Maging confident tayo by faith. Pero yung confidence natin with humility. Also, number two, how do we obey and teach Christ's teaching? Paano tayo nagtuturo sa iba about Jesus? So dapat tayo mismo muna i-obey natin si Jesus. Pero paano tayo mag-o-obey kung hanggang ngayon ang Bibles natin hindi natin binabasa? Kailangan basahin natin yung Bible. Anong i-obey natin kung di naman tayo nagbabasa ng Bible, di ba? Sabihin mo kasi, Pastor, hindi pa ako nakakaintindi. Eh di magbasa ka kasama ng isang Kristiyano na matutulungan ka para maintindihan yung binabasa mo. Okay? So, we need to obey the teachings of Christ first before we can expect our family members, our friends, our partner in life, yung wife nyo or yung husband nyo, they will also obey Jesus personally. Basta ikaw, obey ka rin dapat sa Panginoon. Ikaw mauna. Then, hopefully, by faith, sila rin susunod sa Panginoon. And last, as followers of Jesus, kasama natin ang Holy Spirit. How do we walk daily with the presence of God in our lives? Kung kasama na natin si Lord, paano tayo mamuhay in our private life? Sino ba talaga ang totoong pastoral sa kanyang private moments? Nagpipray ba siya pagkagising sa umaga? Nagpapasalamat ba yan siya sa Panginoon? Sa buhay? And within the day ba, iniisip niya at ino-obey niya mga salita ng Diyos? So we have to be sensitive sa leading ng Spirit. No? And alam nyo, kaya masakit yung mga kamay natin, usually. Kaya masakit yung mga kamay natin kasi sabi ng isang quotation na nakita ko, nandun pa rin tayo sa door na sinarado na ni Lord. Be discerning, be sensitive. Kung ang leading ng Spirit, close na yan, anak, dito na tayo. Huwag mo nang ipilit, masasaktan ka lang. Kaya masakit yung mga daliri mo kasi pilit mo pa rin binubuksan. Eh, wala namang door na mabubuksan pa kung close na yan ni Lord. At wala ring door na hindi ma-open kung i-open ni Lord. Kaya dapat we walk daily with the Spirit of God guiding us.
Pastor, hindi ko naman nakikita ang Holy Spirit. Balik na naman tayo. Binabasa mo ba ang Bible? Kung di mo naintindihan, magpaturo sa nakakaalam. At may Google na tayo. Wala ka ng excuse. Pwede mo nang i-Google ano ang meaning ng binabasa mo. Okay? Although hindi lahat ng nasa Google tama, pero most of the time, it's always 9 out of 1. 9 na tama, isang mali. That's why you are still safe. Okay? So sana sensitive tayo sa pinapagawa ng Holy Spirit. Pag sinabi ng Holy Spirit, anak, maling tao yan. Kasi pareho kayong lalaki. Then wag na. Wag mo nang ituloy. Anak, hindi dapat yan. Pareho kayong babae. Hindi siya pwede ang maging partner mo. Sabihin mo, hindi na yan uso yung lalaki sa babae, pastor. Makaluma na yan. Hindi na. Wag na. Wag mo nang baliin. Masasaktan ka lang. Wag mo nang ipilit yung hindi para sa'yo. Yung pinagpipray mo, Lord, sana ibigay mo na to sa akin. Alam mo, ang sagot ni Lord sa prayer natin, isa lang, hindi tatlo. Baka masabi, Pastor, ang alam ko tatlo Yes, no, and wait. Hindi po. All of God's promises are yes in Jesus Christ. Kung para yan sa glory ni Jesus Christ. Nagiging no lang yan kasi mali yung hiningi mo. At nung sinabi na ni Lord no, sinabi mo pa rin, sige, I will wait. Siguro pinapahintay lang ako ni Lord. Hindi nga pinipilit mo pa All the promises of God in Jesus Christ is yes. Wala nang no or wait. Ikaw na lang nagsabi yon, siguro no. Siguro mag-wait muna ako. Hindi nga anak tigas ng ulo mo Again, hindi ako nagagalit. Sinasabi ko lang, minsan, hindi tayo guided ng Holy Spirit. Kaya pinipilit pa natin buksan yung closed doors. Meron namang mas maiging door na binuksan si Lord. Please, live in the authority of Jesus. Sugurin natin yung gates of hell. Huwag tayo yung parang takot. Nanalo na si Kristo on the cross. Everything was done. Hindi tayo dapat takot. Live in the authority of Jesus. Because the authority of this universe is not already covering you, Merong verse sa Bible na hindi na ikaw sakop ng darkness or ng dominion nila. Hindi na. Above ka na kasi yung authority ni Jesus na sa'yo. And we should obey Jesus to make disciples. Ito yon ginagawa natin. Kaya tayo nagmi-meet up para makilala ng sambayanan ng buong mundo. Si Jesus lang ang Savior at ang magsisave sa'yo. Now, when you are now saved, may you continue to walk daily with the Spirit abiding presence in your life. God bless you. Continue to read the Word of God and obey the teachings of Jesus. God bless. All right. Praise God. Grabe. Ganda ng message. Ito rin actually parang connected din sa sa namin, mid-year rally namin pass. Kasi nakaka-bless yung kaninang sinabi mo dun sa sa yung quote. Ano nga ba yung quote? Ayan, no? Yung obedience means marching right on whether we feel like it or not. Many times we go against our feelings. Faith is one thing, feeling is another. Na tama daw na sana as we do our ministry, as we do our yung mga talents and gifts natin, no, na kahit anong pinagdadaanan natin is sana we still do it with with a cheerful heart, no? Kumbaga, lagi pa ring naka-smile, 'di ba? Parang pagta-tights lang 'yan Sabi nga, smile as you give. Na literal 'yun, no? Kasi baka mamaya binigay mo nga, nakasimangot ka naman. Mamaya alam mo 'yun, trabaho mo siya,
Pero syempre, hindi mo kasi pwede dalhin yung, yung mga personal problems mo doon sa trabaho. 'Di ba? So, kailangan you separate it, one thing or another. No? Parang lang din yung talong kanina sa amin, Pas, is, ano bang mahalaga? 'Di ba? For example, you're gifted. Nabiyayaan ka ng talent. No? Pero syempre, paano mo gagamitin yung talent na yon para i-glorify si God? 'Di ba? So, now the question is, importante ba ang talent o importante ang heart? Sa akin ganun. Di tanong. Ano importante? Yung talent o yung heart? Sino nag-agree? Sabi talent. Wala nagtaas. Tapos sabi ng pastor, talent? Ayaw nyo ng talent? So ayos lang ba yung kumakanta dito sa harap, sintonado? Aya. So kailangan ng talent, di ba? Pero kailangan di ba ang heart? Kailangan din ng heart. So dapat balance, di ba? Kumbaga parang ang shinare niya doon, Pas, is hindi pwedeng ikaw lang ang maiaangat. Hindi lang pwede ikaw lang ang magaling. 'Di ba? Kasi kapag ganun, wala, ang gusto mo lang i-worship or ma-praise is ikaw. 'Di ba? Nasa iyo yung glory na kaya ka nandun kasi magaling ka tumugtog, kaya ka nandun kasi magaling ka kumanta, kaya ka nasa harap kasi magaling kang pastor, 'di ba? Kaya ka nasa harap kasi pinakikinggan ka nila, 'di ba? Kaya nandun din yung challenge na pumupunta ka lang ba kasi trip mo yung pare? May mga ganun no? Pupunta ka lang ng church kasi magaling yung pare. Okay, pupunta ka ng church kasi aircon. Yeah, di ba? Pupunta ka doon kasi convenient sa iyo di ba? So, hindi lahat pwedeng kailangan balance. Kailangan balance, no? Tsaka ang galing din nung reminder, no, when it comes to our task, no? Kumbaga to make disciples, and ano nga ba yung role ng Holy Spirit sa buhay natin, no? 'Di ba parang yung part na sino ba 'yon? Si Peter ba 'yon? Yung tumayo siya sa harap, he preached with boldness. Then came the Holy Spirit, 'di ba? So, ang ganda ng part na yun yung naalala ko doon sa part na 'yon, no? Na yung Holy Spirit kasi, no, the moment that you decide to follow Jesus Christ, sabi nga, the Lord is in us, God is in us, diba? Nasa iyo na siya. Pero yung power na sinasabi na Holy Spirit, it comes as you activate. Diba na nakita nyo na yun, yung video na yun, yung may sumasayaw, Holy Spirit, activate. Holy Spirit. Diba? So yun nga, parang si Peter, no, when he preached the gospel, no, with boldness, no, na dun dumating yung Holy Spirit, no? He spoke correctly, in-address niya yung mga taong confused nun no? Yun yung panahon na confused yung mga tao na nalid niya pa to repenting, na magsisi. Kasi 'di ba? Ilan yung na-save niya doon after noon? 3,000. That was the day 1 ng church. Kumbaga parang grand opening, grand launching ng church. No, that was the birthday of the church. 'Di ba? And hindi siya physical na building, pero yung mga tao na nag-gather together, lahat ng 3,000 na yun na save. Imagine mo, by Peter's preaching, ang daming na save. Di ko ma-imagine 3,000 ang na save at all at one time. Di ba? Pero that was so powerful that the Lord tears their hearts, no? Tear their hearts. Yeah, talaga nadurog yung puso nila. Kasi na-realize nila that they had crucified Jesus Christ, no? Sila talaga nagpapako. So, imagine, God can use you in that same way. As you receive the Holy Spirit, as you live by the Holy Spirit, no? As you yield or magparaya ka sa Holy Spirit. Kasi yung Holy Spirit, dahil nasa iyo na siya, na-recognize mo na siya, finifeed mo na siya, yung word ni God, nagiging bagong standard ng buhay mo. So, nililinis niya ngayon yung buhay mo. And eventually, He will purify the hope in your heart. Diba? Ang result nun, God can use you powerfully. Diba? God can give you the words to say. God can help you overcome sin. God can help you live a righteous life. God can also enable you to do things beyond your capacity. So yun ang power ng Holy Spirit sa buhay natin.
Di ba? Ang sarap no, no? Ang sarap nung ganong, ganong feeling, ganong pakiramdam, no? Na dahil, alam mo yun, ano kasi yan eh, basta you desire it, sabi sa Bible, di ba, i-desire mo siya. If it's your gift, then you'll be able to do it. Pero itself, the Holy Spirit being in your life, para kang charge eh. No? Para kang charge. Tapos parang ready ka na ulit lumaban sa mga pagsubok ng buhay mo. Kasi filled ka na ng Holy Spirit. Ang maganda doon, di ba? Grabe, hindi mo naman kailangan nakasama kami, hindi mo kailangan ng kahit ano, di ba? You can, you can start doing it actually. The key is to believe. That is the truth, no? Believe that is the truth. Hindi mo pagdududahan, no? Talaga ba? May peace ba talaga? Kaya ba talaga? 'Di ba? Ano 'yun, 'di ba? So 'yun, no? So grabe, sobrang nakaka-bless lang yung part na 'yun, no? Yes, tama. The first step is to believe. Believe. 'Yun talaga. Believe in Jesus Christ. Nakaka-bless nga eh. Kanina may nag-share dito sa group chat namin ng verse. Si Hazel ata yun from Europe. Ito, sabi niya, ang ganda nito, from Romans verse 10, 9 to 14. Chapter 10, verse 9 to 14. NLT. If you openly declare, ayun no, malinaw na malinaw. If you openly declare that Jesus is Lord and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. Napakalinaw. For it is by believing in your heart that you are made right with God. And it is by openly declaring your faith, openly, that you are saved. Diba? Kasi maaaring, ano ba yung sinasabi nilang mag-believe? Ano ba yung sinasabi nilang accept si Christ? Tinanggap ko naman eh. Diba? Well, that may be your private faith. Diba? Ikaw pa lang nakakaalam eh. Kumbaga parang sa password. Ikaw pa lang nakakaalam. Hindi pa alam ng iba. Diba? So, ayun. Ayan, may pumasok. Gusto niya daw mag-share. Ikaw na. Go. Share mo na yan. Pumasok siya eh. Ibig sabihin may gusto siyang i-share. Kanina pa to, nagla-live pa to kanina eh. Ako ba yung GL? Ayan. Hello, Pastor. Na-miss ko po to. Last Sunday, nahirapan po ako makapasok. Pero nasa live ako. To be honest, Pastor, praise the Lord. Talagang totoo yung sinabi mo na kapag talaga na kay Lord ka, when it comes to ministry, hindi mo talaga hintayin yung pagod, puyat, sakripisyo, everything. Kasi you are called. Tinawag ka talaga. And sabi ko nga, Pastor, kanina nag-reflect ako, which is sobrang totoo. Kasi nga sabi ko sa negosyo nga, nag-take kami ng risk. What I mean is, whatever it takes, gagawin namin. May gano'n kami, Pastor, dito sa negosyo. Yes, commitment. Whatever it takes, opo, yung lalim ng commitment. How much more, sabi ko kanina, how much more dito sa ministry ni Lord na masigit pa yung crowd na marinisip namin compare sa negosyo. And nararanasan ko talaga siya personally, Pastor, sa akin. Katulad kanina, talagang grabe yung pagod ko. Sobra. Pero malinaw yung desire ni Pastor, malinaw na yung ganitong part is nag-grow talaga ako. And sabi ko, ayoko siyang mintisan kasi yun yung lagi na usapan kay ni GL Lo. Minsan, napanood mo na ba, ganyan. So, which is totoo. And sa ministry, yun nga, Pastor, maraming salamat kasi hindi ka lang dapat talaga nagsiserve, kundi talaga nandun yung joy. And sabi ko nga kanina, para tayong runner, na hindi tayo tatakbo para lang tumakbo. Tatakbo tayo dahil para tapusin. Amen. I press on toward the goal to win the prize. And yun yung makita talaga ni Lord na yun talaga. And ako nga sabi ko nga, Pastor, na-rebuke talaga ako dun sa part na, alam niyo, Pastor, yung tinapik natin yung pagbalik ni Christ, maraming mga komentary, ganito, ganyan. Mas lalo kong na-alert, Pastor, na mas lalo pang all out talaga lahat kay Lord. Kaya right now, Pastor, back to basic ako, Genesis ulit ako, Bible reading, 3 chapter per day. Sabi ko, ayokong pagdating ni Lord, di ko ulit siya matapos. Yun yung commitment ko, Pastor, right now, na tataposin ulit yung Bible, parang uulitin. And mas na-appreciate ko siya right now.
So, yun lang po. So, na lang ako nabibless. Praise the Lord po. Galing. Amen. Totoo yun, no? Gusto ko i-share yun doon sa mga nakikinig ngayon dito. Tama dito sa negosyo namin kasi may 3 levels of commitment. So, first level is you will try. Siyempre, napakababaw nun kasi kapag nahirapan ka, ayawan na. Then number 2, akala mo ito'y sagad na, which is you'll do your best. Diba? Pero sabi nga ni Josh Ingram, I did my best, but I guess my best wasn't good enough. So, ibig sabihin, magkakaiba tayo ng level ng best. Diba? Maaring yung best mo, wala pa pala sa best ko. So, dapat daw para tayong magulang. Yung commitment ng isang nanay o tatay sa anak niya. Diba? Whatever it takes. Sabi, no? So, sobrang gandang reminder nun. Thank you, JLJ, Mark. Saka, ang ganda ng timeline din. Actually, kanina nagtatanong ako kay Pastor Angelo. Ano po bang magandang bilhin? Study Bible. Para mas ma-push mag-Bible reading. Kasi, maplano kasi akong tao. So, hindi ako pwedeng, random ito. Pero, gusto ko yung parang may reading plan, yung mga gano'n. Kaya yun. So, kailangan mo rin talaga tulungan yung sarili mo. No? Kailangan mo rin talaga tulungan yung sarili mo by the grace of God. No? Ayun, grabe yan. Meron pa ba gusto mag-share? Baka may gusto pang humabol. No? Kasi binigyan ka ng gift ni God na makapagsalita. Yung iba nga hindi makapagsalita eh. Diba? So, why don't you openly declare God's goodness for you? No? Ano yung may tumatak ba sa'yo? May gusto kang take away that you want to share? Baka hindi ka kasi makatulog pag di mo yan shinare. Diba? Or baka meron ka lang gusto ipagpasalamat din. O baka may question ka. Yan, para masagot natin. Wala naman. Ayan. Okay. Sige, back to you, Pas. Okay, so thank you sa mga sharing ninyo na whatever it takes, gagawin natin. Sa akin po yung obedience, sabi ni Geraldine, with joy, handing nag-obey ka pero napipilitan. Handang mag-obey ka na hindi dapat pilit. Tama 'yon. Yun yung spirito natin sa Panginoon. Because He will supply us joy. Kaya sabi ko nga sa inyo, nung nakita ko yung lote, hindi pa naman ako sure kung ibibenta talaga ng may-ari o hindi. Basta ako, whatever it takes. Sabi ko, ipag-pray ko to. Send ko sa inyo yung picture. Pag-pray nyo rin. Ay, Pas, excuse me lang, no? Siyempre, speaking nung lote, gusto ko na rin i-share to sa kanila. Ayan. So, para po dun sa nababanggit naman na ni Pastor, no? Na meron nga, ongoing po ang church planting. No? So, ayaw niya man manghingi, pero ako na nanghihingi. Hindi kasi Thank you. Nakaka-bless lang to because the Bible says the purpose of tithing is to teach you always to put God first in your lives. Diba? Kumbaga, tithing is a reminder that God is the source and supplier ng lahat ng meron tayo. No? And also, it's a personal invitation from the Lord na nag-uumapaw talaga ang blessing sa buhay mo. Diba? So, giving is a reflection of the heart. Giving is a reflection of your priorities. Giving is actually a privilege. No? So, hindi naman kasi siya atin talaga. And also, giving is a blessing. So, if you want to donate, diba? Or share your tithes, especially yung ongoing na church planting natin sa Bacolod para magkaroon na sila ng sarili nilang di ba? Pwesto, hindi lang kung saan-saan sa tabi-tabi, di ba? Sa ilalim ng puno. Pero sobrang nakaka-bless lang kasi grabe yung ginagawa ni Pastor Ralph doon, no? So, ayan. Smile as you give, for God loves a cheerful giver. Ayan. Ayun. Thank you so much. Ayun lang. Back to you, Pas. Praise God, no? Praise God. Salamat talaga sa inyo for helping out. And kung mas maganda, dito kayo sa video para naka-passbook lahat, diretso na. Lahat na.
ito na yung focus namin ngayon. Itong lote na. So, 3,000 per square meter. Meron doon isang ganon na hati na 188 square meters. So, i-times mo ang 3,000. Hopefully, maano lang. Anyway, may nag-share dito na maganda, na-invite lang siya. Sino to? Si Sheila Santos. First time umaten, in-invite ni Lawrence. Thank you, Lawrence. Down siya ngayon. Okay. I don't know kung kailangan kong basahin ba ito. Anyway, praise the Lord. Amen. Nag-join ka. Welcome, Sheila. Hindi ito accident. At ang Panginoon ang nangusap sa'yo. Hindi po ako. I'm just the messenger of God. No? Grabe, miracle po yun. Yes po. Salamat sa inyo. And, yun na. Gusto ko pang yung binasa nyo sa Romans. Ang dugtong pala nun, sa 14, Opo. how then they will call on Jesus in whom they have not believed? And how are they to believe in Jesus on whom they have never heard? And how are they to hear without someone preaching? Yun yung dugtong. That's why we confess Jesus as our Lord. Hindi yung pang personal lang, sabi ni Lawrence, na parang ikaw lang, nakakaalam. But we have to preach the gospel. And how, as it is written, how beautiful are the feet of those who preach the good news. Ang ganda pala, no? Kasi sa 17, so faith comes from hearing and hearing through the word of Christ. So continue, Lawrence, this kind of ministry, because as we continue to preach the gospel worldwide, ang impact natin sa Panginoon. At si Lord na ang bahala mag-refresh sa inyo as you commit yourself to the Lord's work. Yes, Geraldine, salamat. Salamat po, Sir Glenn, J. Mark, Ma'am Manuel, Nef, yes. Araceli, and Sheila Santos. May you continue to be here because the Lord will continue to talk to us, to each one of us, and that we can believe in Him, we can have that faith that is going deeper and stronger in the Lord, and we can share it to others. Okay? Let's pray. Panginoon, salamat po for being with us, for empowering us through your word, for reminding us, encouraging us na to serve you with joy in our hearts, hindi yung napipilitan. To make disciples with fire and joy and satisfaction in you. Hindi dapat ang satisfaction sa ministry. Ang satisfaction namin na kay Kristo. Hindi sa business, na kay Kristo. Hindi sa kung anong meron kami, but in Jesus alone. Lord, continue to bless us, to make us a blessing to many others as we continue to make disciples and share the gospel, hindi lang sa aming sphere of influence, even sa online. People will hear the truth. They will hear Jesus. And when they hear the gospel, they will believe in Jesus by faith. Salamat. May you continue to bless everyone, to keep us in your love, to let your Holy Spirit, your presence in us, powerfully work even in our weakness. Meron ditong down na down siya, Panginoon. Let your presence and your word encourage her heart. At sa grace ni Jesus Christ, may that the manifold grace of Jesus and the saving grace of Jesus save another soul tonight. Kung ilan sila ang maniniwala sa iyo, Panginoon, may they come out from darkness and say, Lord, I want to believe in you. Take me away from Satan's dominion. Take me out of this dark situation. Bring me into the kingdom of Jesus, which is the kingdom of light. Kung yan ang prayer nila, Panginoon, I know you will truly listen to that prayer and you will save them. Panginoon, kung yan ang prayer nila, Panginoon, mangusap ka, iparamdam sa kanila ang pag-ibig mo, ang kaligtasan mo, ang kapahingahan mo, ang peace sa kanilang puso at isipan, at ang joy sa kanilang hearts. Thank you, Lord. Bless everyone, kahit yung sa mga FB Live, kahit yung mga hindi namin kasama at magre-review lang nito. Bless them also. In the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit, we ask.
In Jesus' name, amen, amen, and amen. Thank you so much. Picture. Isa pa. Ngayon lang lumabas si Geraldine. Wait. Yeah. Thank you. God bless you all. Salamat. Thank you, Pastor. Salamat God bless po, Jill. you all. God bless you all. God bless you. Thank you, Praise Pastor. God. Thank you, Jill. Yes. Welcome. God bless you all.